Next tayo mga kababayan, nakita na natin kung paano yung ginagawa ng mga DD shits. Pag-usapan naman natin itong mga ka-GP natik. Pinapakalat ngayon ito ng kampo ng mga DDS na si first couple ang first couple na si PBBM at si FL Lisa ipapapatay daw si BP Sara. Kumakabot na lang talaga ako ng ulo. Saan mo nalaman yan, GP? Paano nangyari yon, mga kababayan? Ito nga, kasi palagay ko dahil nga sa sikat na sikat ngayon yung usapin tungkol nga dito kay Jacob Arroyo, 'di ba? Talagang ang balita, ang lumalabas base sa mga content galing dun sa mga commentaries or comments ng mga tao ay sinasabi nila na dahil sa politika, dahil may binanatan, 'di ba? Yun yung mga most likely na laman ng balita. Ngayon, mga kababayan, parang nakikita ko, ito na naman. Misdirection to divert the attention of the people, to divert yung usapan, yung lumalabas sa bunganga ng mga kababayan natin. Nagpapakalat sila ngayon ng usapin tungkol sa pagpapapatay daw. At para malihis na rin yung usapin tungkol dito, mga kababayan, sa pagpapapatay ni Sara Duterte kay PBBM, kay Felisa at kay Martin Romualdez. Ito, pinapakalat ni Maharlika. Breaking news. Ipapapatay ni PBBM at Lisa Tanas si Inday Sara Duterte. Ayan, January 4, 2025, ipinagkakalat, mga kababayan, ng isang nagngangalang dalagang Pilipina, fierce lady. Sabi ng iba, source. Nahanap nila, mga ka-GP natics. Totoo ba? Anong mapapala ni PBBM kapag pinapatay niya? Or sabihin natin si Felisa, anong mapapala kapag pinapatay si Sara Duterte? Are they going to get something, mga ka-GP natics? Kasi, pag Pangulo ang nagpapatay sa mas mababa sa kanya, that's nonsense. Bakit? Wala naman mapapala ang Pangulo na incumbent na yan sitting president, mga kababayan. Hawak niya ang mga militar, hawak niya ang mga tao. Kung ipapapatay niya yung mas mababa sa kanya, that's nonsense. Bulok na pag-iisip ang makakaisip niya kagaya ni Maharlika. Wala naman pala sabi nga sa English, what's in it for the president or the first lady if they wanted to kill Sara Duterte? Diba? Wala silang mapapala, mga ka-GP natics. Nakita nyo naman ang Pangulo natin Have you heard anything na may pinapatay itong mga to, ang mga Marcos? Wala. Maliban na lang kung dilawan ang magkausap mo. Yung mga solid dilawan na sinasabi nila, ang Marcos daw ay nagpapatay noon. Diba? Ang senior. Pero wala naman na patunayan, mga kababayan, mga ka-GP natics. Kaya wala tayong nakikita, wala tayong naririnig ng mga ganyan. Kasi nakita nyo nga itong mga taong to napakatatahimik. Kahit na anong ibanat mo sa kanila, kahit anong paninira mo sa kanila, kahit na pagbantaan mo sila, you haven't heard anything coming from them to say something against you. Wala silang binibitawan. Ano to? Just to misdirect the issue na merong BBM vlogger ngayon ang pinapatay at just to divert the attention or the issue na naman na imbes na si Sara Duterte. Totoo naman, 'di ba? Si Sara Duterte ang nagbitaw ng hindi magandang salita na siya ay nakipag-usap sa tao, sa killer. Sabi pa nga niya, hindi naman killer yun Bakit ginagamit nila yung word na killer? Wala naman akong binitawan na killer. Fuck. Abogado ka. Hindi na kailangan ng salitang killer. Kahit tao yan, inutusan mo at papatayin yung kapwa niya tao, that is already a killer, assassin. Diba? Killer, assassin, ano ba tawag mo dyan? Lahat yan pare-parehas lang, ugok.
Meron bang pagkakaiba yon? Synonyms yun eh. Iisa lang ang ibig sabihin. Mamamatay tao, killer, assassin. Parang hindi abogado. At kung yun ang mangyayari, di ba sabi pa nga ni Sara Duterte, hindi naman yun hindi naman yun threat A threat is a threat. Hindi yan basta Sabi hindi, conditional threat lang yan. Ugok. Walang nakalagay sa saligang batas na conditional threat. Ang nakalagay doon, threat is a threat. Pag-threat, mga kababayan, dapat panagutin yung mga tao na yan. At kung usapin ng pagpapatay, ang makikinabang, ang totoong may mapapala, sila Sara Duterte. Ang mga Duterte. Bakit? Pwedeng umupo si Digong. Pwede ring si Sara. Ano ang gusto nilang mangyari? Di ba si Sara Duterte, hindi siya magpapatawad, maghihiganti siya. Itong ganun din si Baste. Ang gagawin niya, mga kababayan, uubusin niya daw ang lahi ng Ilocano. Uubusin niya daw. Gagawing Marawi ang Ilocos. Siyempre, kapag ganun ang mindset ng tao, hindi lang yung mga Duterte, o hindi lang yung mga Marcos ang mauubos, hindi lang yung mga lahing Ilocano, pati yung mga sumusuporta sa administrasyon nito, nakaaway nila o kalaban sa politika, baka maubos. Di ba, Ma'am Carolina de la Cruz, Pedrado Hanita? Rose Martinito, ingat kayo mga PBBM vlogger dahil sa Hitler, ginamit na niya mga galamay niya, mamamatay tao. Sabi ni Charlie Aguinot, yan lang parati defense nila na premature pa daw. Attorney, nagbubugubuguhan na tayo. Nagbubugubuguhan, naggagagugaguhan lang daw. Arthur Navarro, tama at nonsense. Bakit ipapapatay ni PBBM si Sara? Di ba? Totoo naman eh. Nonsense. Wala tayong mapapala dyan. Kaya ikaw, Maharlika, tigil-tigilan mo yung pagpapakalat. Tigil-tigilan nyo din yung mga manonood ni Maharlika. Hanggang ganyan lang kayo. Nag-iisip ba kayo ng tama? Diyos ko, mga kababayan, sino naman ang tanga na yung kamay mo, sabihin natin, lalapatan mo ng dugo doon sa taong wala ka namang mapapala. Diba? Kasi wala sa ugali ng Pangulo natin yung bagay na yan. Kaya nga sabi ko, kahit na nga anong sabihin mo, ibato mo dyan, batuhin mo ng batuhin ng Pangulo, hindi nga nagsasalita Yan pagpapatay pa lang. Pakaya? Oo, nandun tayo. Ang Pangulo tahimik, pero hanggang dun lang, trabaho. Tahimik lang talaga, pero tumatrabaho. Ginagawa, natulungan ng bansang ito. Iahon. Hindi yung mga bagay na yan. Pero inyo paano ipapapatay? Mismong impeachment nga, ang opinion ng Pangulo. Wag nang i-impeach si Sara. Dahil maraming bagay pa na pwedeng unahin kaysa yon. Pagpapatay pa kaya? Diba? Sir Abilino Abiar, shoutout po. Arthur Navarro, bakit ipapatay ni PBBM si Raulo Duterte Bara? Sabi ni Dudes Karambas, it's a battle between good and evil at laging nagwawagi ang kabutihan. Sa Diyos ang sandigan natin. Kay Satanas sila kumakapit. Tama. Diba? Belinda Fuller, ingat kayo BBM vlogger ni Apo ti Mang Tarabay kada kayo nga kanayon. Salamat po, Ma'am Belinda Fuller. Okay? Ayan kahit anong paninira ninyo, wala sa puso at isip ni PBBM ang magpagawa ng bagay na hindi maganda. Kasi ito lang yan mga ka-GP Natics. Kung totoo, kung ang mag-asawang ito, kung may evil mind ang Pangulo natin, lalahanin nyo, sitting president yan, incumbent president. Siya may pinakamataas na power dito. Kung gugustuhin niya, kaya niya. Pero, walang ginagawa, di ba? Na hindi nga nag-iisip ng ikasasama ng kapwa niya
Pinagtatanggol pa nga niya nung una ang mga Duterte, kahit si Sara Duterte, uy, huwag niyo impeach yan. Kawawa naman, hindi niya deserve, di ba? Oh. Sabi ni Evelyn de la Peña, papansin kasi yan si Maharlika kasi wala na siyang silbi, wala nang pumapansin. Then is Fernandez, idol mga kababayan ko, hindi naman lingid sa ating mga pandinig at makikita naman po natin na mga Duterte ay maraming hitman. Okay, pinapapatay nila yung mga taong kumakalaban sa kanila, di ba? Kaya nga po, dapat talaga ang lahat ay mag-ingat. Remedios Abaro, shoutout po. Ma'am Lina Romano Agravante. Ingat po lahat ng vlogger ng PBBM kasi ginagalaw na ang mga gumagalaw na ang mga mamamatay tao. Ingat po, loyal po kami ng PBBM simula pa kay Apo Lakay. 65 years old po ako, mababait ang family Marcos. Exactly, di ba Ma'am Lina? Oh. Bruce Lee, shoutout boss. Oh. Isang malaking katangahan ni Maharlika yan. Bakit ayaw niyang umuwi dito sa Pinas at dito siya magngangawa para makita niya ang hinahanap niya? Ganun talaga pag nasa Jamaica siguro, tapos kalabang ka ng gobyerno, gawa ka na lang ng kwento. Diba? Para pag-usapan ka, para may pera. Oh. Ma'am Emily Zivagan, may evidence na ba na politics related anong death ni Arroyo? Ma'am, wala po akong sinabi na ito ay related sa politics. But sabi ko nga, sana all angles ay tingnan natin, 'di ba? Kasi siya ay businessman. Pero aside from that, nakita rin natin kung bumira siya. Talagang wala rin takot sa mga pinapangalanan at marami siyang alam. 'Di ba? Doon sa mga pinangalanan niya, may mga binanggit siya doon na alam ko na nakakatanggap ka. 'Di ba? Pero hindi po natin sigurado yan. Kaya nga tayo, pinag-iingat lang natin yung mga tao dito. Kaya nga yung title ko dyan at thumbnail ko is may question mark. Okay? Sabi ni Aurelia Dana, GP, walang papatay kay Sara kasi ang pumatay dyan, mas malaki pa ang sahid sa ulo ang gagawa niyan. Correct. Di ba? Wala naman po tayong dyan kung hindi talagang mag-ingat sa mga pupuntahan sa mga lugar na talagang madadalaw natin. Ganun din sa pagsasalita, syempre.